Dear Kwentong OFW Admin, ako po si Marisa, 44 na taong gulang at dating domestic helper sa Hong Kong. Matagal na rin po akong tahimik na nakikinig sa mga kwento dito at ilang beses ko nang naisip na ipadala ang sarili kong kwento. Pero sa totoo lang, ngayon ko lang po nahanap ang lakas ng loob para ikwento ang mga bagay na matagal kong kinimkim. Siguro dumating na rin ang panahon na kaya ko nang balikan ang mga pinagdaanan namin bilang isang pamilya. Habang sinusulat ko po ito, nakaupo ako sa harap ng maliit naming tindahan dito sa Cebu. Sa labas, rinig ko ang ingay ng mga martilyo at ang paghahalo ng semento dahil kasalukuyan naming ipinapagawa ang matagal naming pinapangarap na 2 palapag na bahay. Minsan napapangiti na lang ako habang pinapanood ko ang mga taong gumagawa nito. Hindi ko kasi akalain na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, darating din pala ang araw na makikita kong unti-unti nang nabubuo ang pangarap na dati ay parang napakalayo. Pero admin, hindi po ito kwento ng biglaang pagyaman. Hindi rin ito kwento ng isang pamilyang walang problema. Sa totoo lang, dumating kami sa puntong muntik ng tuluyang masira ang pagsasama namin. Napilitan akong mangibang bansa kahit napakahirap para sa akin na iwan ang mga anak ko dahil kailangan kong humanap ng paraan para maitawid ang pamilya namin. At habang nasa malayo ako, kailangan ko ring panoorin mula sa ibang bansa kung paano unti-unting bumagsak ang asawa ko dahil sa kanyang mga bisyo bago niya tuluyang natutunang bumangon at harapin ang kanyang mga pagkakamali. Tubong Cebu po ako. Bata pa lang ako. Sanay na ako sa simpleng pamumuhay at sa pagtatrabaho. Hindi naman kami sobrang naghihirap noon, pero hindi rin kami yung pamilyang pwedeng basta tumigil sa trabaho kapag napagod. Kailangan naming kumayod para may maihain sa hapag at may pang-araw-araw na gastusin. Kaya bata pa lang ako, natutunan ko nang tumulong sa bahay at magsikap para sa mga bagay na gusto kong makamit. Maaga ko ring natutunan na hindi lahat ng pangarap ay agad-agad natutupad. Minsan kailangan mong paghirapan, pagtiyagaan at hintayin ang tamang panahon. Kaya habang lumalaki ako, nakasanayan ko nang huwag umasa sa swerte. Ang alam ko lang, kung gusto kong magkaroon ng mas maayos na buhay balang araw, kailangan kong magsumikap. Bata pa ako nang magkaroon ako ng una kong kinakasama. Noong mga panahong iyon, akala ko siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Akala ko, iyon na ang simula ng isang pamilyang panghabang buhay. Nagkaroon kami ng 2 anak at ginawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay namin. Pero hindi lahat ng relasyon na nagsisimula sa pagmamahal ay nagtatapos nang maganda. Dumating ang panahon na unti-unting naging magulo ang pagsasama namin hanggang sa tuluyan na itong hindi nag-workout. Hindi ko na po hahabaan ang bahaging yon dahil matagal nang tapos ang kabanatang yon ng buhay ko. Ang mahalaga, dumating ako sa puntong naiwan sa akin ang malaking responsibilidad na palakihin at alagaan ang 2 kong anak. Masakit iyon para sa akin noong una, pero bilang isang ina, wala akong panahon para manatiling malungkot. Kahit mabigat, kailangan kong bumangon dahil may 2 batang umaasa sa akin. Sila ang naging dahilan kung bakit natutunan kong maging mas matatag at ipagpatuloy ang buhay kahit hindi naging ayon sa plano ang lahat. Noong mga panahong yon, tumutulong ako sa maliit naming bigasan. Hindi iyon malaking negosyo. Isang pwesto lang sa palengke na sapat para may pang-araw-araw na gastusin. Gigising ako ng madaling araw para maghanda ng paninda, maglinis, magsalop ng bigas, magbilang ng benta, at umuwi ng pagod pero may kaunting saya dahil may naiuwing pera para sa mga anak ko. Habang lumalaki sila, mas lalo akong ginanahan magtrabaho. Pangarap ko lang noon, simpleng buhay. Yung may sariling bahay, may maayos na kabuhayan,
at makapagtapos ang mga anak ko. Doon ko nakilala si Dante. Tricycle driver siya sa amin. Noong una hindi ko naman siya napansin. Marami namang bumibili sa palengke at isa lang siya sa mga yon. Pero habang tumatagal, napapansin kong madalas siyang dumaan sa pwesto namin. Kahit minsan wala naman talagang kailangang bilhin. Minsan 1 kilong bigas, minsan soft drinks, minsan yelo. Pero palagi siyang may dahilan para makipagkwentuhan. Palabiro si Dante. Hindi siya yung tipong sobrang gwapo o sobrang maangas, pero may kakaibang gaan ng pakiramdam kapag kausap mo siya. Yung tipong pagod ka na buong araw, pero mapapangiti ka pa rin sa mga kalokohan niya. Noong una iniwasan ko siya, hindi dahil may mali sa kanya, kundi dahil ayoko nang maulit ang dati. Sa isip ko noon, sapat na ang mga anak ko. Ayoko nang magtiwala ulit. Pero may mga tao talagang marunong maghintay. Hindi siya naging mapilit. Hindi rin siya puro salita. Kapag mabigat ang sako, tumutulong siyang magbuhat. Kapag umuulan at nagsasara na kami, naghihintay siya para ihatid ako. Kapag may kailangan ng mga anak ko at may pagkakataon siyang tumulong, kusa niya yung ginagawa nang hindi ipinaparamdam na may kapalit. Hanggang sa isang araw nagkasakit ang bunso kong anak noon at hindi ako makaalis sa tindahan dahil kailangan ko bantayan ang paninda. Hindi ko na malayang si Dante na pala ang bumili ng gamot at naghatid sa bahay. Noong gabing yon, unang beses kong naisip na baka hindi lahat ng lalaking dumarating sa buhay mo ay pare-pareho. Unti-unti siyang naging bahagi ng araw-araw namin. Hindi lang ako ang niligawan niya, kundi pati mga anak ko. Natatawa nga ako noon dahil mas excited pa minsan ang mga bata kapag dumarating siya kaysa sa akin. Kapag may oras siya, dinadala niya sila sa plaza o binibilhan ng murang merienda. Hindi siya mayaman pero marunong siyang magbigay ng oras. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw na kinausap niya ako ng seryoso. Sinabi niya na handa siyang tanggapin ang buong pagkatao ko. Hindi lang ako kundi pati ang mga anak ko at ang nakaraan ko. Hindi niya ako pinangakuan ng marangyang buhay. Ang sabi lang niya, gusto niya akong samahan habang binubuo ulit ang pamilya. Admin, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero sa dami ng pagdududa ko noon, doon ako napagod lumaban sa sarili ko. Sinagot ko siya. At doon nagsimula ang panibagong buhay namin. Hindi enggrande ang naging relasyon namin. Simple lang. Pasada sa umaga si Dante at tumutulong sa bigasan kapag may oras. Ako naman, tutok sa tindahan. Habang tumatagal, mas naging maayos ang takbo ng buhay namin. Nakapag-ipon kami kahit papaano at mas naging masaya ang bahay. Unti-unti ring naging malapit si Dante sa mga anak ko. Hanggang dumating sa puntong tinatawag na rin siyang tatay. Hindi nagtagal, nabuntis ako. Sa edad ko noon, hindi ko na inaasahang magkakaanak pa ulit ako. Kaya halo ang naramdaman ko. Takot, saya at pag-aalala. Pero mas nagulat ako sa naging reaksyon ni Dante. Akala ko kakabahan siya, pero mas natuwa pa siya sa akin. Doon ko nakita kung gaano niya kagusto ang magkaroon ng buo naming pamilya. Pagkatapos noon, nagpasya kaming magpakasal. Tahimik lang, walang engrandeng handaan. Ang mahalaga sa amin noon legal at buo ang pagsasama namin. Pagkatapos naming ikasal, mas lalo kaming nagsumikap. Napagdesisyonan naming palawakin ang maliit na bigasan. Unti-unti kaming nagdagdag ng paninda. Kapag may sobrang kita hindi namin ginagastos, iniipon namin. Dumating sa puntong mas gumanda ang takbo ng negosyo. Hindi man malaki, pero sapat para makaramdam kami na baka unti-unti nang nagbabago ang buhay. Doon ko naisip na baka ito na yung buhay na matagal kong hinihiling. Pero admin, minsan pala, kapag nagsisimula ka ng maniwalang tuloy-tuloy na ang ginhawa, doon pa dumarating ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Noong una, simpleng pakikisama lang. Minsang inom, minsang late na pag-uwi.
Minsang pagkawala sa tindahan, wala pa akong alam noon. Hindi ko pa alam na iyon na pala ang simula ng pinakamahirap naming pagsubok. Noong una hindi ko naman binigyan ng malaking kahulugan ang mga pagbabago kay Dante. Sa isip ko normal lang naman iyon. Tao lang din siya. Simula nang lumaki ng kaunti ang kita namin sa bigasan, mas dumalas ang pakikisalamuhan niya sa ibang tao. May mga nakilala siyang kapwa driver, may mga naging kaibigan sa palengke, at minsan naiisip ko pa noon na mabuti ngayon para hindi puro trabaho ang iniisip niya. Hindi ko rin naman gustong kontrolin ng asawa ko. Ang gusto ko lang noon ay maramdaman niyang magkasama kami sa pagbuo ng pangarap namin. Lumipas ang mga buwan at unti-unti naming napalago ang negosyo. Mula sa simpleng bigasan, nagdagdag kami ng kaunting paninda. Ilang delata, noodles, sabon, mantika at mga pang-araw-araw na kailangan. Hindi pa siya tindahan talaga noon, pero masaya kami kasi may nakikita kaming direksyon. Habang lumalaki si Nathan at lumalaki rin ang dalawa kong anak, mas lalo akong ginaganahang mag-ipon. Si Kyle noon, malapit nang mag-college at si Angela papasok na ng high school. Madalas ko ngang sabihin kay Dante na kailangan naming doblehan ng sipag dahil mabilis lumaki ang mga bata at hindi biro ang gastos sa pag-aaral. Sa umpisa okay naman siya. Siya pa nga ang unang dumarating sa pwesto. Minsan siya pa ang nagsasalop ng bigas at naglilinis. Pero hindi ko napansin kung kailan nagsimulang magbago ang takbo ng araw namin. Napansin kong mas madalas na siyang mawala. Kapag tinatanong ko kung saan galing, sasabihin niya may inasikasong pasada o may kinausap na supplier. Kapag gabi naman minsan may amoy alak, pero hindi naman sobra, kaya hinahayaan ko lang. Sinasabi ko pa sa sarili ko na baka kailangan lang din niya magpahinga. Hanggang sa dumating sa punto na halos gabi-gabi na siyang nauuwi ng late. Isang gabi habang naghahapunan kami, napansin kong tahimik siya. Tama lang ba ang benta ngayon? Tanong niya. Nagulat ako kasi bihira niyang itanong yon. Sabi ko, medyo okay naman, pero kailangan pa rin naming magtipid. Tumango lang siya. Ilang araw matapos noon, napansin kong parang kulang ang perang nasa kahon. Noong una inisip kong baka nagkamali lang ako sa bilang. Paulit-ulit kong kinuwenta pero may nawawala talaga. Hindi ko sinabi agad kay Dante dahil ayoko namang pagbintangan siya. Pero nang paulit-ulit nang nangyari, kinausap ko na siya. Sabi niya may ilang ginastos daw siya para sa tricycle at hindi na niya nasabi. Hindi ako natuwa pero hindi ko na pinalaki. Hanggang sa sumunod na buwan, mas lumaki ang nawawala. Doon na ako kinabahan. Admin, hindi naman ako mahigpit sa pera, pero babae kasi ako at sanay akong alam kung saan napupunta bawat sentimo. Kaya kapag may hindi tugma sa bilang, napapansin ko agad. Isang araw maaga akong nagsara ng pwesto dahil masama pakiramdam ko. Pagdating ko sa bahay wala si Dante. Nagtanong ako sa kapitbahay at sinabi sa akin na nakita raw nila sa kabilang barangay kasama ang ilang barkada. Hindi ko naman agad inisip na may masama. Pero kinabukasan may isang kakilala akong nagsabi sa akin ng pabiro. Marisa, bantayan mo asawa mo ah. Mukhang nahilig na sa sugal at madalas pang nakikipagbarkada sa mga adik. Natawa pa ako noon at hindi naniwala. Pag-uwi ni Dante tinanong ko siya. Nagulat siya pero mabilis siyang tumawa. Sabi niya minsan lang daw at nakikisama lang. Hindi ko alam admin pero may mga sagot na kahit simple lang, may kakaibang bigat. Doon ako unang nakaramdam ng takot. Hindi dahil nagsugal siya o kung ano pa man, kundi dahil unang beses kong naramdamang parang may itinatago siya sa akin. Simula noon, mas naging mapagmasid ako. Napansin kong kapag may hawak siyang pera, mabilis mawala. May mga araw na hindi siya pumapasada at madalas gising. May mga araw na hindi siya pumupunta sa pwesto. Kapag tinatanong ko, naiirita siya. Kapag pinapaalala kong may mga anak kaming pinag-aaral,
nagtatahimik lang hanggang dumating ang panahon na hindi na alak lang ang problema. Nalaman kong may mga kasama siyang barkadang halos araw-araw naglalaro ng sugal. Minsan tungits, minsan online sabong, minsan kung ano-anong pinagkakagastusan. Hindi ko naman siya nahuling gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, pero may ilang beses na may naririnig akong usapan ng mga tao tungkol sa mga kasama niyang napapasama sa ganoong bisyo. Doon ako lalong natakot. Isang gabi kinausap ko siya ng maayos. Sinabi kong natatakot ako. Sinabi kong ayokong bumalik sa buhay na araw-araw iniisip kung may pambili ng pagkain. Sinabi kong may mga batang umaasa sa amin. Tahimik lang siya nung una. Tapos niyakap niya ako. Sinabi niya na huwag akong mag-alala. Na kaya niya daw kontrolin ang sarili niya. Na hindi siya papayag na masira ang pamilya namin. Admin, gusto kong maniwala. At naniwala naman talaga ako. Kasi mahal ko ang asawa ko. At dahil mahal ko siya, pinili kong isipin na face lang yon. Hindi ko alam noon na habang pilit kong iniintindi siya, unti-unti na palang nauubos ang ipon namin. Hindi ko alam na ilang buwan na lang. Darating ang araw na mauupo ako sa harap ng mesa namin at unang beses kong maiisip na baka kailangan ko nang umalis ng Pilipinas para lang mailigtas ang pamilya namin. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko sa loob ng bahay. Pero may panahon na mararamdaman mo na lang na may mali kahit wala ka pang ebidensya. Hindi na tulad dati ang takbo ng mga araw namin. Dati sabay kaming nagbubukas ng pwesto, sabay nagbibilang ng benta, at sabay nangangarap kung ano pa ang pwede naming idagdag sa negosyo. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ako na lang ang may hawak ng direksyon habang si Dante unti-unting lumalayo kahit nasa iisang bahay lang kami. Noong una pinilit kong intindihin. Iniisip ko baka napapagod lang siya o baka dumadaan lang sa kung anong pinagdadaanan bilang lalaki at ama. Pero habang tumatagal, mas marami akong napapansin na hindi ko maipaliwanag. May mga araw na maaga siyang umaalis pero walang uwing kita. May mga araw na pagod daw siya pero wala naman siyang natapos. Minsan may mga gamit sa bahay na nawawala at sasabihin niya ipinangdagdag daw muna sa puhunan. Kapag tatanungin ko kung saan napunta, iiba ang usapan o minsan maiinis pa. Dumating sa punto na ako na halos ang tumatakbo sa negosyo. Gigising ako ng maaga, magbubukas ng pwesto, mag-aasikaso ng paninda, magluluto pag-uwi at mag-aalala sa gastusin sa eskwela. Noong mga panahong iyon college na si Kyle at senior high naman si Angela. Si Nathan nagsisimula nang magkaroon ng mas maraming kailangan sa school. Habang lumalaki ang mga bata, mas lumalaki rin ang responsibilidad. Kaya mas hindi ako mapakali tuwing nakikita kong parang walang direksyon si Dante. Isang araw habang naglilinis ako sa tindahan, may supplier kaming dumating. Nakangiti pa siya noong una, pero napansin kong nag-iba ang tono ng boses niya nang tanungin kung kailan kami magbabayad sa huling kinuha naming paninda. Nagulat ako dahil lang alam ko bayad na yon. Pagkatapos niyang umalis, hinanap ko ang resibo at doon ko nalaman na hindi pala nabayaran ng ilan sa mga kinuha naming paninda kahit sinabi ni Dante na naasikaso na niya. Noong gabing yon kinausap ko siya ng maayos. Tinanong ko kung bakit hindi niya sinabi sa akin. Noong una umiwas siya ng sagot. Tapos sinabi niyang nagamit muna niya ang pera at ibabalik din naman daw. Tinanong ko kung saan napunta. Doon siya natahimik. Hindi siya sumagot agad. Hanggang sa sinabi niyang natalo raw siya sa sugal pero mababawi rin naman daw iyon. Hindi ko agad naintindihan ang narinig ko. Ang nasa isip ko, anong mababawi? Pera yon ng negosyo. Pera yon ng pamilya. Hindi kami nag-away noong gabing yon. Sa totoo lang, mas natakot ako kaysa magalit. Doon ko unang naramdaman na baka mas malalim na pala ang problema kaysa sa inaakala ko. Kinaumagahan sinubukan kong tingnan ang galaw niya.
Napansin kong mas madalas siyang lumabas at minsan halos wala ng tulog. Kapag nasa bahay, kung ano-anong inaayos kahit hindi naman kailangang galawin. Minsan magdamag gising, tapos kinabukasan tulog buong umaga. Kapag tinatanong ko, mabilis siyang mainis. Hindi ko alam noon kung epekto ba yon ng puyat, problema, o kung ano pang pinagdadaanan niya. Lumipas pa ang mga linggo at mas lalo akong kinabahan dahil nagsimula nang bumaba ang benta. Hindi dahil wala ng customer, kundi dahil hindi na maayos ang paghawak namin sa negosyo. May mga araw na kulang ang panukli, may mga araw na hindi na i-record ang mga kuha at may mga panindang nawawala. Ako na rin ang nagsimulang mag-isip kung paano kami makakabangon. Isang gabi habang nagbibilang ako ng pera, napansin kong halos wala nang natitira sa ipon namin. Tahimik lang ang buong bahay. Natutulog na ang mga bata. Si Dante wala pa rin. Doon ako unang umiyak nang hindi nagpapaalam sa kahit sino. Hindi dahil galit ako. Umiyak ako dahil natatakot ako. Natatakot akong bumalik sa buhay na dati ko nang nilabanan. Natatakot akong makita ulit ang mga anak kong nagtitipid para lang hindi ako mahirapan. Pag-uwi ni Dante madaling araw na, hindi ko siya kinausap agad. Umupo lang ako sa sala. Umupo rin siya sa tapat ko. Ilang minuto kaming tahimik hanggang sinabi ko sa kanya na hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Sinabi kong hindi ako humihingi ng marangyang buhay. Gusto ko lang ng asawa na kasama kong lumalaban. Hindi ko kailangan ng perpekto, pero kailangan ko ng taong maaasahan. Noong gabing iyon, umiyak si Dante sa harap ko sa unang pagkakataon. Sinabi niyang hindi niya rin alam kung paano siya nakarating sa ganoong sitwasyon. Sabi niya, gusto lang daw niyang mas mapalaki ang pera, kaya sumubok siyang magsugal. At habang sinusubukang bumawi, lalo lang siyang nalulubog. Nangako siya na titigil na. Nangako siyang babawi siya. At gaya ng dati, naniwala na naman ako. Pero admin, may mga pangakong hindi pala sapat para ayusin ang problema. Minsan kahit mahal ninyo ang isa't isa, darating ang punto na kailangan ninyong harapin ang katotohanan. At ang katotohanan namin noon ay paubos na ang ipon, lumalaki ang utang, at papalapit na ang panahon na kailangan nang pumasok sa kolehiyo ng mga anak ko. Doon ko unang naisip ang bagay na ilang taon kong ipinagdasal na huwag mangyari. Paano kung ako na lang ang umalis? Paano kung ako na lang ang mangibang bansa? Paano kung ako na lang ulit ang sumalo? Noong una akala ko, sapat na ang desisyon na ako na lang ang sasalo. Akala ko, kapag ako ang umalis at ako ang magpapakahirap, unti-unting maayos ang lahat. Akala ko, habang nasa Hong Kong ako at nagpapadala ng pera, mabibigyan ko ng pagkakataon si Dante na makabangon at maibalik ang dati niyang sipag. Pero habang tumatagal, doon ko na-realize na may mga problemang hindi naayos ng padala at may mga taong hindi nagbabago dahil lang may nagsasakripisyo para sa kanila. Pagdating ko sa Hong Kong, doon ko naranasan ulit ang pakiramdam na wala kang ibang kakampi kundi sarili mo. Hindi madali ang trabaho. Hindi ako sanay na iba ang bahay, iba ang pagkain at may ibang taong sinusunod. Pero tiniis ko dahil sa isip ko noon, bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas napapalapit ako sa pag-ahon ng pamilya namin. Noong una maayos ang lahat. Nagpapadala ako buwan-buwan, unti-unting nakakabayad ng utang at kahit papaano nakakaraos ang gastusin sa bahay at sa pag-aaral ng mga bata. Kapag tumatawag ako kay Dante, lagi niyang sinasabi na inaayos na niya ang sitwasyon at naghahanap siya ng paraan para muling makabangon. Pinili kong maniwala dahil iyon na lang ang kaya kong gawin mula sa malayo. Habang tumatagal, mas naging mabigat ang pakiramdam ko kahit wala naman akong konkretong dahilan noong una. May mga tawag na hindi nasasagot. May mga pagkakataong si Nathan ang kausap ko.
pero hindi ko marinig si Dante sa bahay. Kapag tinatanong ko ang mga bata kung kumusta sila, lagi nilang sinasabing okay lang, kahit ramdam kong may tinatago. Hindi ko agad pinansin dahil ayoko namang isipin na lahat ng pagod ko ay walang napupuntahan. Hanggang isang araw tumawag sa akin ang nanay ko. Hindi siya nagsumbong at hindi rin siya nanghusga. Ang sabi lang niya, kung gusto ko raw na makapagtrabaho ng maayos, baka mas mabuting sa kanila muna tumira ang mga bata. Noong una hindi ko agad naintindihan. Tinanong ko kung bakit. Doon niya sinabi na madalas daw wala si Dante sa bahay at may mga pagkakataong hindi niya maasikaso ng maayos ang mga bata. Hindi raw sila napapabayaan pero ramdam nilang wala pa rin itong direksyon. Noong narinig ko yon, hindi ako nakapagsalita agad. Ilang buwan na akong nagtitiis sa ibang bansa habang iniisip na kahit malayo ako ay buo pa rin ang pamilya namin. Tapos unti-unti kong na-realize na baka ako na lang pala ang kumakapit. Pagkatapos ng tawag na yon, kinausap ko ang mga anak ko at kinausap ko rin ang mga magulang ko. Doon ko ginawa ang isa sa pinakamabigat na desisyon bilang ina. Pinatira ko muna ang mga bata sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko yun ginawa para ilayo sila sa tatay nila, kundi para masigurong may maayos silang inuuwian habang wala ako. Noong sinabi ko yon kay Dante, nasaktan siya. Sinabi niyang kaya naman daw niya at huwag ko raw kunin ang mga anak. Pero sa pagkakataong yon, pakiramdam ko kailangan ko nang gumawa ng desisyong hindi nakabase sa pangako, kundi sa realidad. Nagpatuloy pa rin ang padala ko noong una, pero binago ko kung saan napupunta ang pera. Diretso na sa mga magulang ko para sa gastusin at pag-aaral ng mga bata. Hindi ko sinabi agad kay Dante, pero habang tumatagal, napansin kong hindi na siya humihingi ng update tungkol sa mga anak at hindi rin siya nagtatanong kung paano ang plano namin sa negosyo. Doon ko tuluyang na-realize na kahit anong ipadala kong pera, hindi ko kayang baguhin ang taong hindi pa handang baguhin ang sarili niya. Isang gabi matapos ang mahabang trabaho, tumawag ako kay Dante. Hindi kami nag-away. Tahimik lang ang usapan namin. Sinabi ko sa kanya na pagod na akong maging asawa, nanay at tagasalo ng lahat mula sa ibang bansa. Sinabi ko rin na hindi ko siya iniiwan pero hindi ko na rin kayang akuin lahat. At doon ko sinabi ang desisyong matagal ko nang pinag-iisipan. Ititigil ko muna ang pagpapadala ng pera para sa kanya. Magpapadala ako para sa mga anak, pero hindi na para saluhin ang mga pagkakamali niya. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang pakiramdam na wala nang sasalo sa kanya. Hindi ko alam noon, admin. Pero yun pala ang araw na magsisimulang magbago ang lahat. Noong gabing sinabi kong ititigil ko muna ang pagpapadala para kay Dante, hindi ako nakatulog. Hindi dahil nagsisisi ako, kundi dahil unang beses sa buhay ko na pinili kong huwag akuin ang responsibilidad ng ibang tao. Simula noong bata pa ako, sanay akong ako ang gumagawa ng paraan. Kapag may kulang, ako ang hahanap. Kapag may problema, ako ang sasalo. Kaya noong ginawa ko ang desisyong yon, pakiramdam ko masama akong asawa. Pero habang tumatagal, doon ko na-realize na may pagkakaiba ang pagtulong at pagsalo. Kapag tinutulungan mo ang isang tao, binibigyan mo siya ng pagkakataong tumayo. Kapag sinasalo mo ng paulit-ulit, minsan hindi na siya natututong tumayo mag-isa. Pagkatapos noon, diretso na sa mga magulang ko ang padala ko. Pang-eskwela ng mga bata, panggasto sa bahay at kaunting ipon. Hindi na ako nagtatanong kay Dante kung anong plano niya. Hindi ko rin siya kinukumusta ng madalas gaya ng dati. Hindi dahil galit ako kundi dahil pagod na ako. Sa isip ko noon, kung gusto niyang magbago, kailangan manggaling sa kanya at hindi sa paulit-ulit kong pagpapaalala. Lumipas ang ilang linggo na halos wala kaming maayos na usapan. Minsan tatawag siya, pero maikli lang. Minsan ako ang tatawag at hindi sasagutin. Hindi ko alam kung nahihiya ba siya o galit.
Hanggang isang araw, tumawag ang nanay ko. Sabi niya dumaan daw si Dante. Akala ko kukunin ng mga bata, pero hindi. Nagpunta raw para mangamusta. Tahimik lang daw. Pagod ang itsura. Tapos umalis. Ilang araw matapos noon, tumawag ulit ang nanay ko. Sabi niya bumalik daw si Dante, pero iba na raw. Humingi raw ng tawad sa kanila. Sinabi raw na naiintindihan na niya kung bakit ko ginawa ang desisyon ko. Noong una hindi ako masyadong naniwala. Ilang beses ko na ring narinig ang salitang babawi ako. Pero habang lumilipas ang mga buwan, may napapansin akong kakaiba. Hindi na siya humihingi ng pera. Hindi na siya nangungutang. Hindi na rin siya nagtatanong kung kailan ako magpapadala. Sa halip, nagsimula siyang magkwento. Una, sinabi niyang nilinis niya ang natitirang pwesto. Pagkatapos may kakilala raw siyang nagbenta ng lumang estante. Tapos may nakausap siyang dating supplier. Nung una hindi ko masyadong pinansin. Hanggang isang araw habang video call kami, may napansin akong mga kahon sa likod niya. Tinanong ko kung nasaan siya. Sabi niya nasa dating pwesto namin. Nagulat ako. Akala ko sarado na yon. Ngumiti lang siya. Sabi niya, hindi raw niya kayang tingnan araw-araw ang lugar na pinaghirapan naming buuin. Tapos pababayaan na lang. Hindi raw niya kayang amining iyon na ang katapusan. Unti-unti raw siyang naglinis. Nanghiram ng kaunting panimula. Nagbenta muna ng bigas. Pagkatapos nagdagdag ng ilang paninda, hindi raw malaki. Hindi raw agad gumanda. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap ng mabilisang pera. Hindi na siya naghahanap ng pambawi. Araw-araw lang. Maliit pero tuloy-tuloy. Nung una bigasan ulit. Pagkatapos may ilang dilata. Pagkatapos may sabon. Hanggang naging parang maliit na sari-sari store. Nung narinig ko yon, hindi ako natuwa agad. Sa totoo lang natakot ako. Baka mamaya ilang linggo lang, tapos balik ulit sa dati. Pero lumipas ang mga buwan at hindi siya tumigil. Mas madalas na siyang nasa tindahan kaysa sa bahay. Kapag tumatawag ang mga bata, lagi na siyang nandyan. Minsan siya pa ang naghahatid kay Nathan. Minsan bumibisita siya kina nanay para makasabay sa hapunan. At unang beses matapos ang matagal na panahon, narinig kong sinabi ni Kyle sa akin, "Parang bumabalik na si Papa." Hindi ko alam kung bakit, pero noong marinig ko iyon, umiyak ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil naisip ko na baka hindi na sayang lahat ng pag-alis ko. Hindi ko alam noon admin na hindi pa pala yun ang pinakamatinding pagbabago. Kasi ilang buwan pa lang ang lilipas, tatawag si Dante sa akin at sasabihin niya ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Noong sinabi ni Kyle sa akin na parang bumabalik na si Dante, hindi ako agad naniwala. Hindi dahil gusto kong magduda, kundi dahil natuto na akong huwag umasa sa salita lang. Habang tumatagal ako sa Hong Kong, mas naniwala ako sa ginagawa kaysa sa ipinapangako. Kaya kahit sinasabi ng mga anak ko at ng mga magulang ko na nagbabago na raw si Dante, pinili kong hintayin na ako mismo ang makakita. Nagpatuloy ang buhay ko sa Hong Kong. Pareho pa rin ang routine ko araw-araw. Gigising ng maaga, magtatrabaho hanggang gabi, at magpapadala ng pera para sa mga bata. Ang kaibahan lang, hindi na ako nagpapadala para saluhin ang asawa ko. Diretso na sa mga anak at sa mga magulang ko ang tulong. Sa isip ko noon, kung talagang gusto niyang bumawi, kailangan magsimula iyon nang hindi nakaasa sa akin. Lumipas ang ilang buwan at napansin kong unti-unting nagbabago ang tono ng mga usapan namin. Dati, puro dahilan ang naririnig ko. Puro plano, puro pangako. Pero kalaunan napansin kong hindi na siya humihingi ng pera at hindi na rin siya nagsasabi ng kung ano-anong pangarap na malalaki. Ang kinukwento na lang niya ay yung mga simpleng bagay na dati hindi niya pinapansin. Na may nabili raw siyang ilang sako ng bigas
gamit ang inipon niya, na may pumayag na supplier na hulugan muna ang ilang paninda, na nilinis daw niya ang dating pwesto namin kahit wala pa siyang kasiguraduhan kung kikita yon. Noong una hindi ko masyadong binibigyan ng kahulugan dahil ilang beses na rin akong naniwala noon. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin kong may nagbabago talaga. Kapag tumatawag ang mga bata, madalas nandoon siya. Kapag may school activity si Nathan, sumasama na raw siya. Kapag dumadalaw siya kina nanay, hindi na para manghiram o humingi, kundi para tumulong at kumustahin ang mga bata. Hanggang isang araw habang break ko sa trabaho, tumawag si Dante. Normal na tawag lang sana, pero napansin kong nasa ibang lugar siya. Pagtingin ko sa video, hindi ko agad nakilala. Nandoon siya sa dating pwesto namin. Yung lugar na minsan naming isinara at iniyakan. Hindi pa rin yun malaki, pero malinis na ulit. May ilang estante, may ilang sako ng bigas, at may kaunting paninda sa gilid. Nakangiti siyang parang nahihiya habang pinapakita sa akin ang pwesto. Sabi niya, wag muna raw akong umasa dahil maliit pa lang, pero gusto niya raw makita ko na may ginagawa na siya. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako unang natahimik. Hindi dahil malaki na agad, hindi dahil may pera na, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakita ko ang asawa kong hindi naghahanap ng mabilisang paraan, hindi naghahanap ng pambawi at hindi naghihintay ng padala. Nakita ko siyang nagsisimula ulit. At doon ko unang naisip na baka hindi pa pala huli ang lahat. Pagkatapos ng araw na ipinakita ni Dante sa akin ang dating pwesto namin, hindi pa rin naman agad nagbago ang pananaw ko. Masaya ako pero maingat pa rin. Ayokong maulit na magtiwala agad, tapos ako rin ang masasaktan sa huli. Kaya hindi ko pinuri ng sobra at hindi rin ako nagpakita ng sobrang excitement. Ang sabi ko lang sa kanya, ituloy lang niya. Sa isip ko kasi noon, hindi naman mahirap magsimula. Ang mahirap ay magpatuloy. Lumipas ang mga buwan at naging bahagi na ng araw ko ang mga simpleng update niya. Hindi na tungkol sa problema, hindi na tungkol sa kakulangan ng pera. Mas madalas, tungkol na sa kung ano ang naibenta, anong paninda ang mabilis maubos, at anong plano niya sa susunod na buwan. Unti-unti niyang dinagdagan ang paninda. Mula sa ilang sako ng bigas, nagkaroon ng mas maraming estante. Nagdagdag ng mga pangunahing bilihin. Pagkatapos, may maliit na freezer. Kalaunan may mga customer nang bumabalik at may mga supplier na ulit na nagtitiwala. Mas napansin ko rin ang pagbabago niya sa mga anak. Dati kapag tumatawag ako lagi ang tinatanong tungkol sa eskwela at gastusin. Pero habang tumatagal, si Dante na ang nagkukwento kung anong kailangan ni Nathan, kung anong balak ni Kyle pagkatapos ng klase, at kung paano mas naging tahimik si Angela habang lumalaki. Hindi ko namalayan na unti-unti na pala siyang bumabalik bilang ama at hindi lang bilang asawa. Hanggang isang gabi habang kausap ko siya, bigla niyang tinanong kung kailan ang renewal ng kontrata ko. Sabi ko ilang buwan na lang at balak kong mag-renew ulit. Sa isip ko kasi noon, sayang naman kung uuwi agad ako. Ngayon pa lang bumabawi ang buhay at gusto kong samantalahin habang may pagkakataon. Tahimik siya sandali bago siya nagsalita. Sabi niya, huwag na raw akong mag-renew. Noong una natawa pa ako dahil akala ko nagbibiro siya. Sinabi ko na hindi pa sapat ang ipon namin at marami pa kaming gustong gawin. Hindi pa tapos ang pag-aaral ng mga bata at hindi pa rin naman kami mayaman. Pero seryoso lang siya. Sinabi niya sa akin na hindi raw niya inayos ang buhay niya para manatili akong malayo. Hindi raw niya binuhay ulit ang negosyo para habang buhay akong nasa ibang bansa. Sabi niya, gusto niyang umuwi na ako at siya naman ang sasalo. Kung dati ako ang nagdala sa pamilya namin sa pinakamahirap na panahon, gusto naman daw niyang maramdaman ko kung paano umuwi sa pamilyang
may naghihintay. Hindi ako nakasagot agad. Matagal kong hinintay marinig iyon, pero noong dumating na, hindi ko alam paano tatanggapin. Ilang gabi kong pinag-isipan. Hanggang sa isang araw habang nakatingin ako sa bintana ng kwarto ko sa Hong Kong, naisip ko na baka tama na rin. Baka hindi ko kailangang ubusin ang sarili ko para lang mapatunayan na kaya kong magsakripisyo. Baka dumating na rin yung panahon na pwede na akong umuwi. Hindi ako nagsabi sa mga bata ng eksaktong araw ng dating ko. Gusto ko silang sorpresahin. Pagdating ko sa Pilipinas, iba yung pakiramdam. Pareho pa rin ang init ng hangin, pareho pa rin ang ingay, pero pakiramdam ko ibang buhay na yung babalikan ko. Nandoon silang lahat sa airport. Mas matangkad na si Kyle, mas dalaga na si Angela. Si Nathan hindi na yung batang umiiyak nung umalis ako. At si Dante, hindi ko maipaliwanag pero ibang tao na siya. Hindi na siya mukhang pagod sa pagtatakbo sa problema. Hindi na siya mukhang naghihintay na may sasalo. Pag-uwi namin, hindi niya ako agad dinala sa bahay. Sabi niya, may gusto muna siyang ipakita. Dinala niya ako sa dating pwesto namin at doon ako tuluyang natahimik. Yung dating bigasang isinara namin at iniyakan, buhay na ulit. Hindi na lang bigasan. May sari-sari store na. May karnehan. May pwesto ng gulay. Mas maayos, mas malinis. At habang nag-iikot kami, sinabi niyang may isa pa raw silang maliit na branch na sinusubukan. Hindi ako umiyak dahil sa negosyo. Umiyak ako dahil naalala ko lahat ng gabing mag-isa akong umiyak sa Hong Kong habang iniisip kung tama ba ang desisyon kong umalis. At doon ko na-realize na minsan hindi pala kailangan na ikaw lagi ang magligtas. Minsan kailangan mo ring umatras para mabigyan ng pagkakataon ng ibang tao na tumayo. Admin, habang sinusulat ko itong huling bahagi ng kwento ko, naririnig ko pa rin ang mga martilyo sa labas. Hindi pa tapos ang ginagawa naming 2 palapag na bahay. Paminsan-minsan, lumalabas ako para tingnan ng mga trabahador at minsan napapangiti na lang ako kapag naiisip ko kung saan kami nagsimula. Hindi kami yumaman. Hindi naging perpekto ang pamilya namin. Pero natutunan namin na ang pag-ibig hindi lang tungkol sa pagtitiis. Minsan tungkol din ito sa pagbabago. At minsan ang pinakamahirap na desisyong ginawa mo para sa pamilya, iyon din pala ang magliligtas dito. Salamat admin sa pagbabasa ng kwento ko. Marisa, mga kabayan, kung umabot kayo sa bahaging ito ng kwento ni Marisa, gusto ko lang sabihin na saludo ako sa lahat ng OFW at sa lahat ng magulang na tahimik na lumalaban para sa pamilya. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Marisa. Dumating siya sa puntong kinailangan niyang umalis, hindi dahil gusto niyang iwan ang pamilya niya, kundi dahil gusto niya itong iligtas. At minsan ganoon pala ang totoong sakripisyo. Hindi laging paghawak. Minsan kailangan mo ring bumitaw para matutong tumayo ang taong mahal mo. Sa kwento nila, hindi pera ang tunay na nagbago ng buhay nila. Hindi rin abroad lang. Ang tunay na nagpabago ay noong pareho nilang natutunang harapin ang responsibilidad. Natutong bumitaw si Marisa at natutong tumayo si Dante. At ngayon mga kabayan, gusto naming malaman kung saan na umaabot ang mga kwento natin. Mag-comment po kayo sa ibaba at sabihin kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. Nasa Hong Kong ba kayo? Saudi? UAE? Qatar? Singapore? Canada? Italy? Japan? O nasa Pilipinas? Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa. Kung meron din kayong kwento bilang OFW, tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay, o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa aming channel. Maaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo.
Thanks for watching, and we'll see you in the next video.